but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. Tell about His word. Be sure it's known. Make heard. Like to see, do you pray and plead that before they die, they will believe? It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. You may have a house high on a hill and have the money to buy a field, but if you don't know Jesus Christ, your money can't buy eternal life. It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. It's not what you have, but it's who you know that determines where one day you'll go. You can have a fortune and lose your soul. It's not what you have, but it's who you know. It's not what you have, but it's who you know. It's not what you have, but it's who you know. Who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do anything? Nobody but my Lord. Who owns the cattle on 1,000 hills, pleads for us and always will. Who was it died yet lives still? Nobody but my Lord. Who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do anything? Nobody but my Lord. Who makes us happy though we've been sad, loves us even when we're bad. Who answers prayers and makes us glad? Nobody but my Lord. Who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do anything? Nobody but my Lord. Who was it hung upon a tree, suffered shame for you and me? Who was it died to make us free? Nobody but my Lord. Who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do anything? Nobody but my Lord. Who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do anything? Nobody but my Lord. Who can do
feelings for. But when he met the master, he gave the demons their command. Wash him clean, calm his life, he's a brand new man. Freed from slavery, paid by Calvary, freed from sin and shame, freed forever, praise His name. Freed from every stain, freed from Satan's shame. Since He saved me, I'm free to live again. My friend, let me tell you, as we gather in this place, there are stories in the Bible of my Savior's amazing grace. But I do have a story of what He's done for me. He picked me up and cut the chains, and from sin set me free, freed from slavery, paid by Calvary, freed from sin and shame, freed forever, praise His name. Freed from every sin, freed from Satan's shame. Since He saved me, I'm free to live again. Freed from slavery, paid by Calvary, freed from sin and shame, freed forever, praise His name. Freed from every sin, freed from Satan's shame. Since He saved me, I'm free to live again. Since He saved me, I'm free to live again. To live again. I'm so tired of living in a world of my own, getting kind of homesick to go home. Heaven's just the kind of place I like to call home. It's the place where I'd be welcome, I know. There are prizes in this world I like to attain, things I like to do when I can. But anything that I achieve could not be the same as the ticket that I hold in my hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. No, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Folks are trying every way to get in the gate, looking for an easier way. Some will shop around to find a cheaper rate, even though the price is already paid. So if you're wondering why you haven't bought your way in, well, it's just because of one man. He's been here once and he is coming back again, and he can put a ticket in your hand. I've got a ticket to paradise. I've got a
sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die still fighting, it is no disgrace. Cowards in the service do not find a place. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown, then bear the cross you must. Keep on the firing line. Life is but a labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. I will praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin. With a shout of welcome we will all march in. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Keep on the firing line. Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi sa inyo lahat. Once again, we are back on your favorite program tuwing gabi ng Huwebes. Walang iba ko na Staying Alive program natin. And welcome to our topic, April Fools! Yes, at we have a special guest tonight. Brother Dominic is in the house. Special guest. Thank you po sa Thank you for being with us. Thank you for Amen. being with us. It's a great privilege na nakasama natin ngayon si Brother Dominic. Dapat makabili. Shoutout kay Ma'am Rona. Ma'am Rona, tingin mo anong parang size kailangan nito kailangan namin ng uniform. Kailangan namin ng isa. Mukhang isa na lang. Oo.
Ano size, sir? Large yan, large ba? Large. Parang kay Darak. Oo, parang ano yun, the big boss. Yes. The final boss nakalagay final natin. boss, final boss. Big boss Tignan mo, pala. pares na pares. Big boss pala si Bruce Lee pala yun. Yan, pero shoutout to sa inyo lahat na nanonood ngayon, Team Focus. Sa lahat ng grupo ng Team Focus, ay shoutout sa inyo lahat. And even to our viewers na Team Preparation and to other groups ng ating pong church, the area groups, North, South, East, and West Corner. Magandang gabi sa inyo. And once again, magsama-sama tayo sa talakayan nating pinamagatang April Fools. And of course, Sir Dominic, bati muna natin yung mga kasamahan natin sa GM. Oy, Google Meet, pasok. Yan. Yun. Magandang gabi. Yes! On camera tayo sa lahat ng ano. Dyan, may mga Lang ano lugi dyan. ako, di ko mabasa. Representing the Batang Housing, mga nandiyan Di, dyan. turn on yung camera. Turn on. Maganda mga Sila, turn on yung camera. Marian, yan o. Yan, sila Marian. Marian Kaway. Nasaan si Marian? Ayun, si Marian. Yan, kabubukas lang, kabubukas lang. Yan. Hello, Marian. What's up? Yes. And sila Ali, Kilalanin sila na lahat Ashley. yan. May Shoutout onti pa sa lang inyo. naman eh. Onti On pa ng lang camera, kilalanin. nagtakip na mukha. Shoutout ka rin, sir, yung mga nasa Facebook Live. Isang gadget lang sila. Yan, si Ali at si Ashley. Yan, shoutout sa inyo. Ba't nasa Facebook Live kayo? Dapat nandito kayo. Tsaka si Rain at tsaka si Ella. Yan. Ella/Gra. Gra. Kamukha talaga siya ni Gra. Na-meet mo na ba si Gra? Yan, na-meet na. Okay, very good. Salamin na rin. Yan, siya. Uy, kilalanin daw. Pwede mo palakihan yung Malaki Google nga, Meet? sir. Palakihan, please, yung Google Meet para, yan. Sir Dom, balat. Yan, nandyan ang sa Team Bravo. Sa Team Pag-asa, nandyan agad. Kitang-kita, oh. Yan, magandang gabi sa inyo. At kasama na, may celebrity silang kasama eh. Ayan, oh. Sino? Si Heidelin. Heidelin. Saan? Ah, yun. Yan. Next. Nandiyan din sa area ng sa Central East. Central East. Sa station nila Abigail Basa. Yan. Andiyan ba si Nandiyan ba si Papa Con? Sir Con! Nakarating ba ng ligtas Nandiyan si ba Papa? si Sir Con? Wala ka na. Kaway naman ako nandiyan Baka si Sir Con. gumagapang Wala. Baka Wala Sir gumagapang. Conrad. Wala ba? Wala. Nakarating, Sir Conrad? nakarating ba ng safe? Hindi nga. Nandiyan ba Sir Baka Conrad? gumagapang pa. Usually Ha? Conrad tungol yung nakalagay. Oo. Ano yan? Ay, may tutuli. Oh, may dumi yung tenga mo, kuya. Kita namin. Si Abigail yun eh. Si Abby yan. Si Abby. Wala dyan si Papa Ray? Wala dyan, Sir Conrad? Wala daw, wala. Ay, wala. Wala dyan. Wala. Nasaan siya? Di ata nakatapak ng break. Baka may inuwian. Hindi. Nasa Sir Conrad. Wala. Next. Yeah, sige. Pasay Wiz. Pasay Wiz. Yan, nasa, sa station nila, Kailin. Kailin ba yun o Kailain? Sabi ni Ma'am Lydia Pusin, nung binatay natin si Ella, watching si ate mo. Yan. Sino ba naman Next, dyan? sa area ng East, Pambira. East yan? Shoutout kay Miko, Pambira. Sinuot mo Yan. dyan yung uniform mo, hindi sa revival, Dyan talaga, Shoutout sa'yo dyan sa area nila. Kaninang area yan, sir? Kaila Sir Dave? Yeah. Dave Quiñones. Ha? Kay Jennifer pala. At sa area ng Manila Wiz. Ayan. Magandang gabi. Brother Joshua. Yan, si Brother Joshua. Yeah. Sige. Shoutout sa iyo dyan. Ang dami nilo. And Yes. next, sa area ng Manila Wiz. Yan, si Alright. Yan, shout out ni Alright. Ay, shout out ni Alright. Station pala. sorry. Alright Station. Next. Yeah, sino next? Manila Wiz pa rin. Pambira, Yan, ang station ni Ma'am Charmaine. Shout out Hello, po sa Ma'am dalawa Charmaine. niyong kasama dyan. And next. Next, tagal natin Hindi rin makapit. Hindi ko mabasa eh. Pasay West. Pasay West. Yan. Sa station nila, Ma'am Jamie Lynn. Dami nagsisend na picture sa Team Focus. So, tinitingnan ko sa isa. Yan ang sinasabi ko. Next. Next.
Naka-off cam. Naka-off wala cam. na. Magbukas kasi Yan, kayo ng camera station nyo. nila. Yan. Saan ang station Makati to? Central. Makati Makati Central. Makati Central. Yun. Yan, amen, amen, amen. Ayusin mo yung mukha mo, Ella. Yan na talaga yan. Sagad na yan. Oo. Yan. Pasay West, Pasay West. Pasay West. Yan, station nila Benice. Yun. Hello po. And sino pang nagbukas? Wala na. Wala na pong nagbukas, mga sir. Ayan na, merong nagbago. Yan. Sa wakas, sa wakas. Nagpatay naman Yan, agad. magsaysay. Ay, Kanino magsaysay yan, ba yan? yan, sir? Yan. Oo, Yan, kailangan sa yan. Sa doon yan. Yan, South hello, border, hello, South border. Yan sila. Wala na. Uy, magbukas kayo ng camera nyo. Yan, wala Yeah, wala na. Alright, so ito, dahil wala na nag-uwas, mamaya madadagdagan pa yan sa mga stations natin Yan. sa bawat areas. Yes. Pero bago yan, magtuloy-tuloy yung bawat sa Sir Dominic, bigyan muna tayo ng magandang malupit na recap ng mga nakaraan natin pinag-usapan. Alright, so stay tuned, Team Focus. Magkakaroon tayo ng recap at muli naman tayo magdadagdag ng panibago nating dapat matutunan, lalong-lalo sa buhay ninyo bilang isang Kristiyanong kabataan. Team Focus, para hindi kayo maging April Fools. Amen. Alam, Team Focus, maganda yung pinag-uusapan natin ngayong buwan na to, April Fools. Yan, gaganda nung diniscuss sa atin ni Sir Maki at ni Sir Jao. Gusto yung sinabi ni Sir Maki last week. May mga bagay na magandang nangyari sa atin from the start of this year. Diba? Simula nung January hanggang ngayong April, hanggang March, maraming program para sa atin ng Panginoon. And ang sinabi niya doon, maraming kabataan ngayon nadadala lagi sa hype. And habang nadadala sa hype, habang ginagawa, tumataas, maraming ginagawa para sa Panginoon. I mean, yung sinabi ni Sir Maki, ang maraming kabataan ngayon, ang kulang sa atin ay ang pagpapahalaga. Yan ang bagay na hindi natin ginagawa. That's right. Hindi natin binibigyan ng pansin, Team Focus, yung word ng pagpapahalaga. We've done a lot para sa ministry or ginawa sa atin ng Panginoon sa ating buhay. May ministry ka na. Pero ang nangyayari sa atin, meron ka na ng mga biyaya na galing sa Panginoon pero hindi mo pa rin pinapahalagahan. Yeah, that's And then, ang sinabi doon ni Sir Maki, nagbigay siya sa atin ng metaphor tungkol sa aso. Di ba binasa natin na verse? Yes. Sa Proverbs chapter 26, verse 11, as a dog returneth to his vomit, so is a fool returneth to his folly. Marami sa ating Team Focus, parang yung aso, di ba? Yung aso, babalik siya dun sa kanyang nilabas or sinuka, sorry for the word, kasing tabi po sa mga nagdi-dinner dyan. Pero suka po talaga yung Suka talaga. Huy! Okay, babalikan ng aso yun kasi para sa kanya, pamilyar sa kanya yun. Yan, Team Focus. Yung aso, babalikan niya isang bagay na pamilyar siya. Bakit? Akala niya maganda yun sa kanya. Yeah, that's Maganda right. yun, nag-i-enjoy siya doon. And parang pakiramdam niya, dahil sa ginawa niya yun, he feels light. Na maraming kabataan ngayon, na hindi niya napapansin, hindi yun maganda sa kanyang katawan. Yeah. Ganyan, Team Focus, hinalin tulad sa atin ang pinag-uusapan natin, April Fools. Di ba? Marami sa atin, marami nang ginagawa sa Panginoon. Blessed na blessed sa atin ang mga magulang natin. Blessed na blessed sa atin yung mga taong nakapaligid sa atin. Pero binabalikan pa rin natin binabalikan pa rin natin yung mga bagay na rejected na sa ating buhay. Yeah, Di ba? that's right. Kaya nga sumuka yung aso kasi reject na. Yeah. Ayaw ng katawan. Di ba? Antibodies. Sinabi pa nga ni Sir Joe last week. May mga antibodies sa ating katawan na ayaw yung kinakain natin. Kaya sinusuka natin eh. So ngayon, Team Focus, dahil sa reject nga yan, bakit pa natin babalikan? Yeah. Di ba? Nagbigay pa sila ulit ng isang example sa mga sapatos. Di ba? Original at saka sa Class A. Akala natin na maganda kasi ang ganda tignan eh. Yeah. Pag tumingin ka sa Class A, ang ganda tignan. Yeah. Pang surface level lang pala. Pero nung Yun. ginamit mo na, ayun, sira ang tuhod, sira ang ankle. Yeah. Hindi ankle break eh, pati yung ano mo eh. Pati yung kaluluwa mo, nasira na rin. Bakit? Yeah. Kasi akala mo, maganda sa buhay mo. Binaligan mo yung bagay na reject. Na rejected. Sinabi ni Sir Maki last week, abundant na tayo sa salita ng Diyos, bakit pa tayo babalik doon sa carnality? Babalik pa ba tayo doon sa kung saan tayo bumaksak? 'Di ba? Kung saan tayo hindi lalago.
Kasi team focus, nandiyan ka na sa buhay mo, sa kristyanong buhay mo na nag-i-enjoy ka na. Aminin man natin sa hindi team focus, nag-i-enjoy na tayo sa ating kristyanong buhay team focus. Right. Pero marami sa atin, aso pa din. Yeah. Babalik doon sa kasalanan, babalik doon sa bagay na rejected. Yan. Tapos sinabi ni Sir Joe last week, you, young people, team focus, you are living in a different level. Yun. You are already living in a different level. Huwag tayong, sabi niya, don't debase yourself to what the world makes you feel like. Dahil pakiramdam mo gusto ka ng maraming tao, akala mo okay na yun. Huwag mong i-debase yung buhay mo sa ganung buhay. Bakit? Kasi you are already living on a different level. Okay, gusto mo, ang tanong pa nga sa atin last week, gusto mo bang bumalik doon sa mababang level, which is yung unimportant, kaysa, o manatili doon sa importanteng bagay na kung saan alam mo, yun yung bagay na magpapalago sa'yo. And, pag bumalik ka na, nandun ka sa bagay na yun, nandun ka na sa level na yun, hindi ka mananatili sa level na yun. Continuous yung paglago mo. Yan sir, yan yung napag-usapan natin last week about sa April Fools. Yes, and alam niyo, napakaganda niyan na muling nabalikan natin yan para at least malaman natin at maunawaan ninyo kung ano dapat ang pagtuunan ninyo ba. Ito nga yan, Sir Dominic, maganda yung binanggit natin dyan. Now, the question is, kasi kung titingnan ninyo, alam nyo, kanina lang tumitingin ako ulit sa date natin eh. You see, alam nyo, nasa apat lang Thursday. Dalawa na lang. Nasa second na tayo. Pagkatapos nito, papunta na tayo sa third. Ang bilis lang. Yes sir. You see, so, monthly nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng topic pinag-uusapan natin. But the question is, will you be able to accept it, tatanggapin nyo ba, young people, na kayo ay magiging mangmang para lamang balikan ang isang kasalanan? You see, alam nyo, young people, lagi nyong lagay sa isipan nyo ito. Tandaan nyo, dinala na kayo ng Panginoon sa isang maayos na kalagayan. Sabi mo nga kanina, Sir Dominic, yun yung gusto ko sinabi mo kanina, Sir Dominic, na nung binasa mo, inulit mo yung pinag-usapan natin kanina na kung titingnan natin, unawain nating maigi, na inalis na, wala na tayo sa ganung klaseng kondisyon. Yan yung in-emphasize natin last Thursday. Wala ka na sa kondisyon na kung saan ikaw pa ay pwedeng maging mangmang. Kasi ang totoo niyan, Sir Dominic, ito yung karakteristik. Anong nangyayari sa... Nakaluwa mo kami na ayok. Sorry. Napangunahan mo kasi. Nakakain ka na ba? Hindi... Oo. Yeah. Kumain ka na. Yung ay... Ng way. No, Kulang ka pa kasi. Yan. Kailangan mo na kainin Inaantay ko pa si Brother Jai. mataas na protina. Yan. Pero yun nga, katulad sinasabi ko, characteristics. Pag pinag-usapan natin ang characteristics ng fool, makinig kayo na maigi, team focus. Tandaan nyo ito, young people, young men, young ladies. Etong matindi dyan, Sir Dominic. Ang mangmang kasi, hindi yan ang galing sa, hindi ka mangmang dahil sa ikaw ay inosente. Yeah? Tandaan nyo yan, young people. Maganda ito. Ang pagiging mangmang ay pagpapaniwala sa sarili mo na nasa maayos kang kalagayan. Amen. You see? Katulad nito. Ano sabi sa verse natin? As a dog returneth to his vomit. You see? Katulad na kung ang isang asong bumabalik sa kanyang sinukahan, so a fool returneth to his folly. You know why ganun ang kalagayan? Kasi tinan mo ito, Sir Dominica, hindi ka inosente, lalo na sa inyo, team focus, take note of this, wala sa inyong inosente sa kasalanan niya yun. Yes, sir. Yan ang pinakamagandang malaman na maunawaan ng bawat isa. Alam nyo kung ano ang kasalanan at alam nyo kung ano ang hindi. Yes or no? Yes. Yun. You see? Ngayon, itong pinakamatindi dyan, Sir Dominic. Itong pinakamalupit dyan. Ang mangmang, alam niyang kasalanan, pero kanyang binabalikan. Amen. Yan ang mangmang. You see? Yan ang sinasabi nating fool. You see? Yan yung sinasabi nating, sabi nga sa isang masakit na salita, yan yung sinasabing tanga. You see? Bakit? Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Amen. Yeah, tahimik kayo ngayon. O, di ba? Alam mo nang hindi mo dapat gawin, gagawin mo pa. Hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. Oh. Ha?
You see? Na kaya ko sinasabi sa inyo yan, Team Focus, because maraming nagiging ganyan sa inyo. Alam nyo na, in the light of God's Word, in the light of God's message to the preaching, to the church programs, to the area programs, alam na ninyo ang mga dapat na iniiwasan ninyo. But you chose still na balikan yung mga dapat nyo nang pinag-iwanan. So, ibig sabihin, pag binalikan mo yan, ikaw, ang tawag na sa'yo, hindi inosente. Bakit? Alam mo na yung iniwanan mo na yun, hindi dapat sa'yo eh. You see? So therefore, pag binalikan mo pa yon, ay talaga namang, hindi ka inosente. Mangmang ka. You see? You chose to be in the, and itong pinakamatindi dyan, Sir Dominic, para maging aware ang team focus natin. Ang pinakamaganda dito is that maunawaan ninyo, ang pagiging mangmang is a choice. Yeah, nakalain nyo yan, ha? Ilagay nyo sa isipan nyo yan. Yung pagiging mangmang, pinipili yan. Walang aksidenteng mangmang. Yes, sir. Amen, amen. Merong na-aksidente dahil inosente siya doon. Pero walang na-aksidente na alam mo na yung maling kondisyon, binalikan mo lang kasi ikaw ay nagpakamangmang. You see? Kaya nga tingnan nyo, ang kadalasan na kinakabagsakan, ito na lang, anong kadalasan na kinasususpendihan ng maraming team focus ngayon? You see? Ano? Yung isang bagay na binabalikan yung alam nyong hindi nyo na dapat balikan. You see? Alam nyong kasalanan. Kasalanan na aware na kayo. But you chose to go back to that sin. Kaya nga sabi ko, ito bagamat ito nasa team focus, pero maraming nanunood na adults. Shout out to all the adults. Same thing din po yan sa inyo mga adults. Pwede yung i-apply itong pinag-uusapan na ito for the team focus sa inyo po. Pagka binalikan natin ang ating kasalanan, hindi tayo inosente, mangmang. Amen. At ang pinakamalupit na pandinig at mansarap sa tengang tanga. You see? Yaan ang masakit man tanggapin. Minsan sabihin natin, uy, parang bad word. Sinasabi na, no, that's not a bad word. That's a reality. Bad for. It's a word bad to be, mailagay sa isang Kristiyano. You see? Kaya lang nasasabi nating masakit sa atin yung pananalita. Kaya lang nasasabi natin masama sa pandinig. Kasi masakit sa inyo. You see? Hindi naman tayo matatawag ng ganyan kung hindi ka nagpakamangmang. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Ganun, let's accept the reality. Young people, team focus, you know our church, you know our pastor, we are not being taught here to be emotional. Amen. Be intellectual. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan ay napaka-importante yan, lalo-lalo na sa kalalakihan. Na ang pagkalalaki, ang nasusukat, ang pagkalalaki, hindi sa pisikal na kakayanan, kundi dito sa kaisipan. Sa takbo ng magkakaroon ng maayos na takbo ng kaisipan. Hindi sa nasusukat na pisikal na kakayanan. Kaya ako sinasabi sa inyo, tingnan nyo po, ilagay nyo sarili nyo. Alam nyo yung kasalanan Di ba? Naalala nyo yung mga joke-joke na, pare, may tayo yata doon. Hindi tayo yan. Di ba? Tinikman nung isa, pare, tayo nga. Di ba? Kaya yung mga ganong kwentuhan, yun ay kwentuhan ng isang magkaibigang mangmang. Di ba? Ito yung pinakamaganda niyan. Brad, di ba, tino mo siya, ganda niya, di ba? Eto na ngayon, papasukin mo na ngayon yung ganito. Hindi ganyan. Hindi, subukan mo, may gusto sa'yo yan. Ano na? Ikaw naman, sa paniwalang gwapong-gwapo ka sa sarili mo, pinatulan mo ngayon. Nagkasala ka ngayon. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo bang kasalanan yun in the first place? Alam mo. Pero binalikan mo, kasalanan yun. Kaya ano nangyari ngayon? Anong tawag sa'yo? Mangmang. Hindi ka mama, mangmang. You see? Yan ang nakakalungkot. Kasi, alam nyo, young people, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Gusto kasi ng Diablo lagi, pag mukhain kayong mangmang sa buhay Kristiyano na ito, yan ang gustong gawin ng Diablo, lalong-lalo na sa atin ng mga Kristiyano na talagang nananangan sa prinsipyo ng salita ng Diyos, nakakatanggap kayo ng mensahe na tinatanggap natin sa ating simbahan. Young people, gustong gawin ng Diablo na napiliin natin yung kondisyon na maging mangmang
para lang sumang-ayon tayo sa pamamaraan ng kanyang pagiging Kristiyano. Hindi ko sinasabing Kristiyano ang Diablo. May sarili lang siyang pamamaraan na i-promote ang Kristyanismo ng mundo. Madalas yung naririnig yan. Pero kaya ko yung inuulit-ulit sa inyo because yan ang nagiging kadahilanan kung bakit you choose, inuulit ko, you choose to be a fool. You see, hindi aksidente yan, young people. Siyasatin nyo ngayon ang sarili nyo. Kayo nakakalam, kung wala man kayo sa ganyang kondisyon, praise the Lord, papatuloy nyo yan. Ipagpatuloy nyo yan. Pero kung ikaw man ay nasa ganyang sitwasyon, gisingin mo ng sarili mo, kaibigan. Gisingin mo ng sarili mo at sabihin mo na sa sarili mo, ayokong maging mangmang. You see, tandaan nyo, huwag kayong magtagal sa buhay nyo na kayo ay, binibigyan na nga kayo ng panibagong taon, iba? Alam mo, pag nag-birthday ka, panibagong taon na naman ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero yun ang nga sinasabi ko. You see, papabayaan po nyo ba na mag-birthday pa kayo ngayong taon na ito sa mga hindi pa nakakapag-birthday? O sa mga mag-birthday pa lang, papayagan nyo ba? Papayag ba kayo na ang sarili ninyo, madadagdagan kayo ng panibagong taon ng Panginoon, tapos mamumuhay ka pa rin mangmang? Kayo nakakalam niyan, Team Focus, ilang taong kang namuhay na mangmang? You see, tandaan nyo, katulad ng sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo, yung sinabi sa Bible, the fool hath said in his heart, ano daw? There is no God. You see, ang nagsasabi sa kanyang sarili, sa kanyang puso na walang Diyos ay isang mangmang. Bakit? Napakadami ng ebidensya sa paligid natin, sa mundong ginagalawan natin, na merong totoong Diyos. Pinapaniwala mo lang ang sarili mong wala kasi nga, mangmang ka. You see, baliktarin natin, ilagay natin yan sa buhay ninyo bilang isang Kristiyano. Team Focus, alam nyo kung ano ang kasalanan. In other words, pagka yung kasalanan na alam nyong doon na tayo iniligtas, niligtas na tayo sa kabayaran ng ating kasalanan, ng ating Panginoon, dapat, sabi ng Bible, if any man be in, he is a new creature. All things are passed away. Therefore, if all things are passed away at binalikan mo pa yung nag-pass away, given to that very word na pass away na nga, ang tawag sa iyo ay ano? Pass away. Mangmang. Pass away, pass away. Oh, ano yun? In-slang ko lang. Yung bumabalik sa mga nag-passed away, pass away. Oh. Diba? Naintindihan nyo ba yan, Team Focus? No, kaya ako sinasabi sa inyo yan, kasi wag nyong pahintulutan, Team Focus, na patuloy kayong linlangin ni Satanas habang kayo ay nagpapatuloy sa pagpapagamit sa Panginoon. Tandaan nyo, young people, inuulit ko, ilagay nyo ito sa inyong mga sarili. Sabi ng Biblia, all things are passed away. Behold, all things are what? Become new. Become new. Therefore, bilang isang niligtas ng Panginoon Jesucristo at ikaw ay nasa Panginoon Jesucristo na, Team Focus, take note of this. Ikaw ay nasa Panginoon Jesucristo ka. Therefore, lahat ng sayo ay ano? Bago. Kaya nga, new things. All things are become new. Lahat na sayo ay bago. Binago ka na ng Diyos. Akalain mo, binigyan ka ng bago. O eto, sagutin nyo ako, Team Focus. Young people, sagutin nyo ako ng malupit na kasagutan sa aking malupit na katanungan. Etong maganda, pakinggan. Eto yan ha. Niregaluhan kayo. Bago. Niregaluhan kayo. Anak, happy birthday. Ito, may bago kong, alam ko naman na masipag ka sa pag-aaral at talagang hindi ka naglalaro. Hindi mo ginagamit ang mga gadgets mo sa kung anumang kalokohan. Ito, anak, bigyan kita ng iPhone 32 Pro Max Super the Third. Halimbawa, binigyan ka ng ganun. Binigyan ka ng bagong gadget dahil alam ng magulang mo na talagang ginagamit mo sa katinuan. Pagbigay sa iyo ng ganyan, ang sabi nyo, ay bago to ma. Ayoko, dito ako sa luma. Anong tawag sa'yo? Mangmang. You see? Bakit? Binigyan ka na ng bago, ang pinili mo pa rin yung luma. Ayan ba? You see? Yan ang sinasabi ko. Binigyan ka na ng bago, pipiliin mo yung luma. Ilagay nyo ngayon sa kalagayan nyo bilang Kristiyano. Binago ka na ng Diyos, babalikan mo pa yung luma. Ay, mangmang.
binago ka na ng Diyos sa bagong buhay, babalik ka pa ulit sa kasalanan, ano ka? Mangmang. As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his... Ang tanong, aso ka ba? Yung aso nga, hindi tinatanggap, nakamukha ka niya eh. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang tanong, aso ka ba? Oh, di ba? Ayaw mo naman tawaging aso ka. Ayaw mo naman tawagin ka, Steven! Come here, Steven. Walang babae na gano'n. Tawagin, Lance? Lance? Ay, baboy pala, di pala aso yun. Oh, di ba? Di ba? Ayaw mo naman tatawagin kang gano'n. You see? Walang may gusto sa inyo, young people, na ganyan ang tawag sa inyo. Pero kung ayaw nyo ng ganyan ang tawag at turing sa inyo, ayaw nyong tawagin kayo at ituring kayo na aso, kasi sasabihin nyo, respeto naman. O, di ba? Ayaw nyo ituring kayong hayop, huwag kayong magpakahayop ka. What? Ha? Oh, tama. Mali ba? Tama. Sinabi ko, Tama. huwag kayong magpakahayop ka. Oh, 'di ba? Huwag niyo pipiliin maging hayop. Bakit? Nilikha kayo ng Diyos. Ayon, sabi ko ano Sunday school, according to His own image. You are a special creation. Hindi ka dog. You see, therefore, if you're not a dog, why return to your own vomit? Kaya ang tanong magandang siya sa atin yung sarili nyo ngayon, young people, alam kong meron. Alam kong marami-rami pang aso. Pero ito nga ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyong panatilihin na kayo ay kristyanong aso. Wow, ibang breed. Oh, mataas bayad dun, sir. Wow, oh. Pag binyagan, mataas bayad. Potential bayad nun. Special yun. Special yun. O, spin. O, di ba? Pero hindi, yun ang sinasabi ko. Huwag nyong papayagan. Bakit? You're a special creation of God. You see, huwag kang pumayag na ikaw ay maging aso. Ayaw mo naman yan eh. Therefore, huwag kang magpakamangmang. Paano ka hindi magpapakamangmang? Huwag mong balikan yung mga hindi mo dapat binabalikan. Ayan. Ang tinatawag ko ay yung mga kasalanan. Maliwanag yung pinag-uusapan natin. Di ba? Kaya napakasimple. Alam nyo, itong verse na to, I like this verse a lot because this is a strong passage for you young people to reflect on. Mag-reflect kayo dyan. Balikan yung sarili ninyo. Balikan nyo yung talata na yan. As a dog returned to his vomit, so a fool returned to his folly. Hindi mo ba pwedeng ipalit ang pangalan mo dyan sa dog? You see? Ang ibig ko sabihin, yung pangalan mo ba ay hindi kapalit-palit sa dog at saka sa fool? Yan dapat ang i-aim ninyo, young people. Di ba? Di ba? Baka may gusto pa idagdag? Unhealthy. Oh, ano? Unhealthy. Yes, unhealthy. Ang aso, depende. Hindi. Unhealthy is the word para mahikayat ang mga kabataan na wag nating balikan ang ating mga sinukahan. Unhealthy, di ba, Sir Dom? Unhealthy. It is very unhealthy. Ano man ang reject. Minsan, alam mo yung sa tinapay? Ano nga yung galing sa mga... Pudding! Pudding! Pudding. Sabi ko, pudding. Di ba? Minsan, ayaw nila eh. Di ba? Na, pag nilapag mo yun dyan, ano ang mas pipiliin mo? Pudding o Spanish bread? Oh, siyempre. Doon ako sa Pudding o panderegla? Doon ako sa Diba? doon ako sa Oy, tawag yun. Yun yung tinapay na may pula sa gitna. doon talaga binasa yun. Bagamat hindi maganda pakinggan pero pangit Yun talaga, yun talaga. Pangit kasi na-invento nila eh. Oh, ewan ko. Ang baho ng trip nila eh. Oh, basta doon na lang tayo sa Englishin mo! flatbread. Englishin mo na lang. Pandiment. Gusto mo na condiments or Hindi, pandiments? sinasabi ko. naman ang usapan. Sige, tuloy mo. Unhealthy. Unhealthy. Sir Dom. Unhealthy. Unhealthy. Hindi, unhealthy kasi. Ay, unworthy ganito yun pala. Unworthy yun eh. Di ba pag once that, parang balik tayo dun sa wait lang, Steve, may iaabot sa'yo. Diyan sa labas. Okay. Hindi, ganito yan eh. Pag meron kang binalikan na isang bagay, di ba? Pag meron kang binalikan na isang bagay at yan ay reject, ano nga yung tawag doon? Sir, naalala mo yung paliwanag ni Pastor Hill dyan? Manufactured at saka expiration date. Ano man ang... sorry
Tinanong pa kita. Hindi, kasi pag binalikan mo yon, ano man ang meron doon, once na yon ay lumampas na, ayon doon sa kanyang date na kung saan siya ay pasok, reject na tawag doon, di ba? Reject na. At kapag yun ay kinuha mo pa rin, at sinubukan mo pa rin tangkilikin sa iyo, maaaring meron yung maidulot na masama sa kanyang maidulot sa kanyang maidulot sa iyong pangangatawan na hindi maganda. That's right. That's diba? right. Maaaring ang unang reaction, sumakit ang tiyan. Sumakit ang paa. Sumakit ang hita. Sumakit ang tiyan. Nung sumakit ang tiyan mo, naapektuhan na, umakyat na ngayon, sumakit na rin yung ulo mo dahil sa pain. Nabaliw ka, sinaksak mo sarili mo, patay ka. Diba? Grabe yung sa dulo mo na. Hindi kasi ganun. Hindi, yun yung ano doon. Maaaring madaling. Ang point dito, young people, is this. Unhealthy sa ating spiritual na kalagayan kapag binabalikan mo mga reject. Katulad ng sabi ni Sir Joe kanina, based on how God created us, after in the image and the likeness of God, ayon sa imahe at kawangis ng Diyos. Sa madalit sabi, the likeness, yung kawangis ng Diyos, yun dapat ang makita sa atin. Diba? Ano ba ang gustong makita sa atin ng Diyos? Ang gustong makita sa atin ng Diyos is those things na healthy para sa ating spiritual na kalagayan. Sa madalit sabi, if we are turning back to those things that is already rejected by God, it's not healthy for our spiritual life. Kaya marami, even sa amin, mga adult, sa mga married, marami pa rin pumapalya, marami pa rin, lalo na sa mga kabataan. Bakit nagiging unhealthy ang buhay bilang isang Kristiyano? Generally speaking to, Sir Dom, Sir Jawa, generally speaking, Damay na natin lahat ng nasa babang rangko. Okay, babang rangko. Ano yun ba? General, pag alam mo ba? General, kernel, ganyan. Dayon! Yan. 100% kasi lakas nito ngayon eh. De, ayon sa ano, di ba? Generally pangkalahatan, bakit maraming Kristiyano ang nagiging unhealthy at nagkukulang sa nutrisyon para ay lumago? Di ba? Kasi marami tayong kinakain at binabalikan na reject. Di ba? Kaya nga nagiging unhealthy. Now, eto lang yan. Team focus. Okay? Balik tayo dahil kayo ang topic natin ngayon. Team focus. What is already out or what is already rejected sa iyong katawan, yan yung sinusukay, di ba? Pag yan ay sinuka mo, ibig sabihin ayaw yan ng katawan mo. And that is unhealthy. Ngayon, balik tayo sa spiritual na kalagayan natin. Dito sa full returned to His folly. Now, nung tayo ay naligtas, nabanggit ni Sir Joe kanina, if any man be in Christ, he is a new creature. All things, that is our folly. That is our foolishness. Team focus. Okay? Amen. That is your foolishness. That is all the sins. Kaya nga, ang sabi doon, old things. Yung mga dati na hindi maganda sa'yo, sa iyong spiritual na kalagayan, na unhealthy sa'yo, tinanggal ng Diyos. Behold, all things become new. Bago na. Ngayon, nandiyan na yung salita ng Diyos, mga programa ng simbahan, mga prinsipyo ng ating mahal na pastor. Lahat yan, ipinasok na muli sa atin upang ang ating katawan, ang ating kalagayang spiritual ay maging healthy. So kapag tayo ay bumalik, team focus, listen up. Pag tayo ay bumalik sa ating mga kasalanan, sa ating folly, doon sa mga nakagisna na hindi unhealthy, na hindi healthy rather sa ating katawan, sa ating spiritual na kalagayan, that is a foolishness already. Now, being a Christian and having the attitude of a fool is not healthy. Okay? Now, parang ano yan? Parang sa pagbubuhat, patuloy na ini-explain sa akin yan ni Sir Jao. Pagdating sa pagbubuhat, okay? Pagdating sa pagbubuhat, minsan gusto ka agad, sir, di ba, lumiit. Ewan ko, sir, di ba, pag bodybuilding kaya, no, ang goal ka agad nila, lumiit yun dyan, eh, no? Di ba, di ba? Walang alam, may picture ako, eh. Gusto mo makita ko? Di ba, ang goal, di ba, sa fitness talaga naman, pag sinabi mong magsisimula na ako, ang goal ka agad, lumiit yung katawan, lumiit yung tiyan. But, hindi mangyayari yun if you are still eating yung tinatawag nating junk foods. Yeah. Di ba? Pag
Shout out sa Rudy. Pagdating sa fitness industry, kung gusto mong talagang maging healthy ka, kasi minsan ang akala ng mga nasa fitness, lumiit yung katawan, lumiit yung tiyan, gumanda yung katawan, that's it. Sa pamamagitan ng machine and everything, sa pamamagitan ng pagbuhat. But, ang nakakalimutan nila is kung ano yung ini-intake mo. Pag hindi mo pinansin yung in-intake mo, kahit anong buhat mo dyan, kahit anong pamamaraan mo dyan ng pagpapalaki ng katawan, hindi pa rin magiging maganda ang resulta niyan. Bakit? You are still intaking or you are still eating some things na kung saan dapat rejected na ng katawan mo. Yeah. Diba? Ganun yan, Team Focus. Hindi maaayos ang physical na katawan na ilagay natin sa ating spiritual na kalagayan. Hindi maaayos ang ating spiritual na kalagayan kung patuloy pa rin tayong bumabalik sa mga reject na bagay. Yes, amen. Ganyan yung sinasabi ko, Team Focus. Kasi napakahalaga na mabigyang pansin at makita natin ang kahalagahan na ito. Sabi ko nga, being a Christian young people and you still have the attitude of being a foolish Christian young people, hindi yan healthy para sa'yo. That's Now, right. ano ang nabanggit ni Sergio kanina? Ano ang pamamaraan para maging healthy ka bilang isang Kristiyanong kabataan? Do not return to your folly. Just focus on this side. Because this side is important, this side is unimportant. Italikod natin si Stickman. Okay? Dapat at the end of this month, dapat si Stickman papunta na doon. Okay? Dapat papunta na dyan ang atin ding kalagayan. Maaring bumabalik tayo dito. Pero isipin nyo, anuman ang nandito, okay? Anuman ang nandito, para tayong anuman ang nandito, hindi yan healthy para sa'yo. Kita mo, nangayayat agad. Papunta pa lang yan, pero nangayayat na. Yeah, si Darwin. Singot pa, Dar. Di ba? Anuman ang nandito, tandaan mo, hindi healthy yan para sa'yo. Kaya ang gawin mo, ikot ka. Ikot ka, balik ka doon kasi nandoon yung mga healthy bagay. Kaya that's the one word, unhealthy. Sir Dom. Sir, ang naisip ko, sir, Sige. Ano yun? patulong nga eh. Kasi di ko rin alam paano eh. Kasi ang naisip ko, sir, ganito, sir. Sabi niya, sir, as a dog returned to his vomit. Paano naman, sir, sa tao kung wala siyang nireject? Kung walang isinuka? Diba, sir? Kasi, Yun yung sinasabi ko kanina. It's not what you... Wala ka namang isusuka actually. yes, sir. Hindi, In fact, ang point dyan na sinasabi ng Bible, hindi yung kailangan mo pang isuka. No. Ang tinutukoy dyan yung hindi mo dapat balikan. You see, katulad ng sinabi ko kanina, ano yung hindi mo dapat balikan? Kasalanan. yes, sir. Hindi yung point na may susuka ka, wala kang sinusukang kasalanan. No. Pinatalikod ka dahil sa paniwala mo sa Panginoon, young people. Dahil sa acceptance mo sa Panginoon sa Kristo, nagbunga yung conviction sa iyo ng iyong salvation, tinalikuran mo yung kasalanan. Man. Iniwanan mo na yung kasalanan. Yes. Ganon dapat yon. Kaya kung binalikan mo yung iniwanan mo, parehas ka sa isang aso na binalikan ang kanyang sinukahan. That's the point. Yes, You sir. see, hindi ikaw yung susuka. Yes. Mang. Hindi, joke lang. Yep. Hindi, ganun talaga yun. Yun yung sinasabi ko. Actually, yun yung sinasabi ko na, ano talaga, na, kasi, di ba, naligtas na sinera tayo eh. Yes, sir. Naligtas tayo. Kung totoo ka sa kaligtas, actually, ito nakakalungkot, Sir Dominic. Itong nakakalungkot. Kasi, marami talagang young people ngayon, Team Focus, be serious with this. Ito na lang, not be serious with this. Be serious with your salvation. Amen. Amen, sir. Yan talaga. Ako, nagsasabi sa inyo, yan talaga ang pinaka-importante. Wag ninyong babaliwalain yung sinabi ko sa inyo na yan. Maging seryoso kayo sa kaligtasan nyo. Lahat kasi yan dyan mag-uugat. Yes, sir. You see, alam nyo, I'm not trying to question your salvation tonight, pero young people, kung ikaw talaga ay totoong Kristiyanong ligtas, dapat nagmamanifest yan. So, ibig sabihin, ang pinaka-primary manifestation ng isang taong ligtas, yung kasalanan na iyong tinalikuran ay hindi mo na kailan pa matutuwang balikan. Kaya nga, ito sinabi ko to kay Isaac nung pinalo ko siya eh. Ano ka na ng Diyos? Anak ka na ng Diyos. Anong klase kang anak ng Diyos
kung lagi mo pang uulitin yung kasalanan mo. Di ba? O, kung totoo kang ligtas, kaya salvation pa lang, bago ko siya paluin, umiiyak na siya, paliwanag pa lang yun. Because I know in his mind, niisip niya yun eh. Ang bata, nai-imagine niya yun, napipicture out niya kung anong sinasabi ko sa kanya. Niligtas ka na ng Panginoon dito sa kasalanan. Babalikan mo pa ulit yung kasalanan. So ano ngayon ang patunay mo na totoo ka sa iyong kaligtasan? Amen. You see, ano ngayon ang iyong ebidensya na ikaw ay totoo sa iyong kaligtasan kung natutuwa kang balikan ang kasalanan? Dahil pag nag-share tayo, sinasabi natin, I don't know kung ganun kayo mag-share, pero suppose ako, pag nag-share ako, ganun ang sinasabi ko, ngayong iniligtas na po tayo ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Therefore, ang isang anak ng Diyos ay hindi na dapat natutuwa sa kasalanan, bagkos ay umiiwas sa kasalanan. Yun, nababanggit ko yan sa mga sinisiran ko. Kasi ang tanong hindi okay lang pala na, kasi anak naman na ako ng Diyos, okay lang pala magkasala. Di ba? Yan yung illustration natin. Okay lang pala magkasala kasi sa langit na ako pupunta eh. You see? So it's another thing. Sa langit ka na pupunta, pero tandaan mo, ikaw, meron kang apelido ngayon. May anak ka ng ama't ina mo. May apelido ka, may pangalan kayo. Iniingatan mo yung pangalan ninyo. Tama o mali? Tama. Paano mo iniingatan yung pangalan mo? Hindi ka gumagawa ng anumang ikasasama ng inyong pangalan. You see? Ganun din. Pag ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon Jesucristo, anak ka na ng Diyos. Therefore, kung anak ka ng Diyos, kailangan mong pag-ingatan ang reputasyon mo ng pagiging anak ng Diyos. Anong kailangan mo ngayong gawin? Iwasan ang kasalanan. Hindi balikan ang kasalanan. You see, young people, kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, young people, hindi nyo pagka kayo ay natutuwa pang bumalik sa inyong kasalanan, I'm telling you, seryosohin nyo to, sinasabi ko sa inyo, gaano kayo katotoo sa kaligtasan nyo. Amen, amen. Ugat na. Tandaan nyo, ang aso walang kaligtasan. Baka sabihin nyo, ay, yung aso may kaluluwa. Siran mo. Mali, magsama kayo. Sagihin na. Di ba? Nga, kaya ako sinasabi sa inyo, ilagay nyo sa isipan yan. Ang aso walang kaluluwa. Ang aso walang kaligtasan. Kaya ka bumabalik yan kasi wala siyang awareness na ibinabalikan niya ay masama. Kanyang ikasasama. Ikaw, meron kay. Kaya nga ang address sa'yo ay mangmang kasi alam mong meron kang maayos na pwedeng puntahan, maayos na pwedeng tanggapin, maayos na dapat natangkilikin, pero ano nangyayari? Binabalikan mo yung ikasasama mo. Nakuha niyo yan? Young people. Kaya nga, ito muna. Dito muna tayo magtatapos, young people. Napakaganda nitong pinag-uusapan natin. Put this in mind, young people. This is very important for you to understand. Kasi, sabi ko nga, most of the time, talagang nagkakaroon ng problema. Ang inuulit ko, nagkakaroon ng problema ang marami. No? Ang maraming kabataan, Kristiyanong kabataan ngayon, it's because of the reason na hindi ninyo tinitingnan o hindi nyo binubuksan ng maigi ang inyong mga mata. Tandaan nyo, ligtas ka na, miyembro ka na ng simbahan ng Panginoon Jesucristo, meron ka ng salita ng Diyos, therefore, ang kailangan mong gawin, mamuhay ng maayos sa harapan ng Diyos bilang anak niya, bilang isang Kristiyano, at huwag kang mamuhay na mangmang. Tandaan nyo, mangmang is a choice. It's not an accident. Ang salitang fool ay nai-address sa isang taong alam niya na ang tama at mali. You're not anymore innocent. You already have the knowledge of God. Bakit? Nakakatanggap kayo ng salita ng Diyos, nakakatanggap kayo ng preachings through the services, area programs, church programs. You see? Kaya nga pag kayo pa ay bumalik sa inyong kalukuhan, ay talagang loko-loko ka. Amen. You see? Ang tanong, kaya mo kayang lunukin at tanggapin na sabihin ka na, ito tinutang to. Kaya mo kaya?
Diba? Napipikong kayo. Mapipikong ka eh. Di mo kayo, uy, grabe ka magsalita. Ang yabang mo naman ha. O, teka, bago ka magalit. O, sige. Maupo ka muna. Tanungin mo sarili mo. Alam mo nang hindi ka dapat nag-untimely relationship, binabalikan mo. O, di ba tanga nga? O, di ba? Bago ka magalit. O, balikan mo muna. Maupo ka muna dyan. Huwag ka munang maasar kung may magtawag man sa'yo ng ganyan. You see? Ano, kaya ako sinasabi sa inyo, alam mo nang hindi mo dapat gawin, itinago mo pa. Di ba? O, alam mo nang kasalanan, tinago mo pa. Ang kasalanan, hindi mo dapat, ang dapat kasalanan ay dapat mong iniwasan, iniwanan. Pero nung ginagawa mo, binabalikan mo ba? Kaya kapag tinawag kang mangmang, tanggapin mo at ayusin mo sarili mo, kapatid. Habang binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, maging maayos sa kanyang harapan, siguraduhin mo nang gagawin mo ang tamang pamamaraan. Alright? So, dyan muna tayo magtatapos. Meron pa tayong Miyerkules, 2 Huwebes para tayo ay magtuloy-tuloy sa ating programang April Fools. Hayaan nyo na pumasok ang buwan ng Mayo na hindi ka mangmang. Alright? Nagkakaunawaan ba tayo sa pinag-uusapan natin? Kaya mga tito, yung mga pinagpalang Team Focus na nandito, nagkakaunawaan ba tayo? Alright. Sana sa mga sa Google Meet, I hope ay nagiging maliwanag rin sa inyo ang ating pong pinag-uusapan. Alright? So much for that. So much for that. And for that so much, atin na pong tawagin ngayon ang ating mga kasamahan na nagbibigay ng shoutout. Walang iba, kundi sila Boy Shoutouts. Good evening, Team Focus! Team Focus, good evening! Amen, amen. Magandang gabi sa iyo, Brother JJ. Magandang gabi, Sir At Steven. syempre sa lahat ng mga kasama natin. Lahat ng mga Team Focus. Yan, nandito ang mga Team Focus kasama natin dito sa Actual. Mamaya makikita natin sila. Pero ngayon, isi-shoutout muna natin ang ating mga first-time visitors. Yan, meron tayong, ayon sa mga nag-send, meron tayong 11 first-time visitors mula sa area ng Manila West. Pero naniniwala ko, ay meron pa tayo ibang kasamang first time, hindi lang sila na-send sa GC. Okay, so syempre, i-shoutout na natin sila mula sa area ng Manila West, mula sa station dyan ni Brother Joshua at ganun din mamaya sa station ni Sister Angel. Yes. Okay, at ito, number 1, unang-una, si Harvey Cabas. Number 2, si Darrell Miguel Pajardo. Si number 3, si Sean Cabas. Number 4, si Cyrus Yekla. Yan. Wow. Number 5, Mark Angela. Angela. Tama ba to? Palermo. Sige, yun ang nandun eh. Okay. Number 6, si Jedre Marino and panghuli, number 7, si Mike Cuevas. Ayan, shoutout din natin. Extra tuloy. Yung iba po mga first time ng Manila West, si Marius, Mariana, at si Mark Laping, magkakapatid to, at si Jane Denoy. Sino sila? Si Marius, Si Marius, si Mariana, at si Mark. Laping. Ayan, Laping. magkakapatid sila siguro. At si ganun Jane din Denoy. Yan. Welcome po sa ating mga first time visitors na kasama natin ngayong gabi. Welcome Ayan, po. Nandyan sila, nakikita nyo Sa Google Meet. Ayan, Yes. dami nila kumaway. Ayan, yung mga nakatayo, yung kaya konti para Makita kayo. katawan lang nakita, okay? So, syempre, shoutout din natin yung mga kasamahan nating young people. Yes. Mga regular na Nag-send ng umaattend picture. at nakikinig ng ating programa. Gusto ko muna i-shoutout yung mga areas nila. Ayan, yung mga areas na nakita ko nandun sa GC natin. Ganun, ang mga stations mula sa Central East, mula sa Manila West, sa Pasay West, sa Southeast, sa station ng East area, South Border, and sa Makati Central. At ganun din naman, gusto ko i-shoutout yung mga individuals na mga young people na nag-send sa ating GC. Ayan. Sige, mama sa'yo. Yeah, okay. Si Alia de la Peña at ang Obidos and Company. Yan yung mga kasama ni Kuya Ruben dyan. Mga kapatid niya yun. Kapatid niya pala. Ayan. Kilalanin Obidos mo kasi siblings. sila para Hindi ko alam kilala. mo. Ayan, Sige, Obidos sige. Brothers. Obidos Brothers. Ayan, okay. So, ayan, Sir Ruben, pakilala mo siya sa mga kapatid mo para kilala niya. Okay? Ayan, shoutout syempre mula Hello po. shoutout kay Arian Joy, kay Hannah Kim, and kay Sofia. Graduate Ganon siya. din kay Ma'am Hannah Garino, kay Rizel, Yes. kay Hannah Orbizo, kay Princess, kay Nathaniel, at ang magkakapatid na Espiritu. Ayan, Yes. magkakapatid sila. Kilala mo yun? Oo. Ayan, sige. Yan. Ayan, ganun din naman. Ba't wala si Kay Jericho Sister ngayon? Florella, kay Rika May. Ayan.
Maraming salamat sa inyong pag-send ng pictures. At At sa syempre, panonood. alam ko meron sa mga GC na iba nandun nag-send. Pero wala sa Team Focus. Pero Yes. shoutout sa inyo lahat mga young people. Team Focus na nanood mula dyan. Kanina na recognize sila yung mga nasa Google Meet. At ganoon din naman yung mga nasa Facebook Live. Magandang gabi. Okay ka na, sir? Magandang So kasi di mo kilala yung kapatid ni Sir Sorry, Ruben. sorry. Okay. Ay, maraming salamat po. Back to you mga sirs. Yes, yes. Sir, gusto ko lang i-shoutout Yes, yung kasama yes. ni Blessing. Yeah, man! Si Yes. Maureen Balcuna at si Lord JC Alfonso. Yan, shoutout sa inyo. Maureen at si Lord JC Alfonso. Lord Jesus. Lord JC Alfonso. Meron dito Alfonso Demonyo. Oy. Joke lang. Joke lang, bibiro lang po. I'm just kidding. Yan. Alright, so maraming salamat. Ano ba? Wala na yung shoutout. Wala na, Alright. sir. Shoutout kay Sir Conrad Ritual. Yan. Thank you for being with us. I hope you're still alive, kicking, and healthy. Yan. Amen. Shoutout ulit sa lahat ng mga nasa area. Wave your hands, put your hands up in the air. Lahat ng mga nasa Google Meet crowd natin. Sige. Taas-taas. Huwag kaywayin yung mga kamay. Iwagaywayan yung mga kamay at taas kamay. Amen. Praise the Lord. Sir, Hallelujah. taas siya lang. Hallelujah. Sir, may umabol sir. Yan, Mula sige, sa sige. area ng Pasay West, Taas siya lang, Villamor. ibababa, taas lang. Isang first-time visitor, si Desiree May de Villa. Yan. Shoutout po sa inyo lahat. Desiree May de Villa. Keep tuning in sa mga susunod na programa at naway makita namin kasama ka namin sa pagsisimba. Wow. Yours. Alright, muli maraming salamat sa lahat ng subaybay, sa lahat na nasa Google Meet Station, and also sa lahat naman nasa Facebook Live. Thank you for being with us. Thank you for joining us. And I believe that this will be a blessing to all of you. Once again, mga kapatid, once again. Di ba nababalik? Teka lang. Foreign na yan. Hindi, kasi Once again. Google Meet pa rin nakalagay. Once again. Yeah. Ayun. Yun. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Of course, nandito rin ang ating mga live studio audience. Yeah. Kaway-kaway kayo dyan. Thank you for being with us all. And of course, see you sa mga susunod pa programa ng ating programa. Stay alive! To God be the glory. Shoutout Larry. Thank you po! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Southeast number one! Southeast number one! Southeast! Thank you, bye. Thank you, sir. Bye. See you. Okay, sir. Thank you, sir. I want my life to be a light for those around me. I want my life to be that roadmap that says hope. I want my life to be a beacon on life's raging sea. I want the world to see Jesus when they look at me. When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what will they see?